Ang Panginoon. So isang biyaya po na tayo ngayon ay nagkakasama-sama at nagkakatipon para magkaroon ng pagdiriwang ng misa sa chapel na ito bilang bahagi ho ng ating pagtugon. Kaya pagkakataon din na nawa po ay sana po ay higit nating pahalagahan, So yung ating kahit papano once a month na tayo ay nagdiriwang ng misa sa mga kapilya na nasakupan ng ating parokya, Kung tusin kahit na sabi nga natin ay malapit lang kung tuusin sa bayan wala pa itong 7 kilometro kaya lang ay isang pamamaraan na kung saan ay makita natin yung isang patuloy na pagpapahalaga katulad din po ng ipinamanik natin sa Ebanghelyo ngayon sa araw na ito yung pagnanais ng Diyos na pakinabangan natin ang kanyang pagliligtas. Anong sabi ni Jesus? Ibig ko, gumaling ka. At makita natin na sa unang pagbasa sa ating Ebanghelyo, ang isang tema na nakikita natin ni alin, patotoo. Alin bagay yung patotoo? Ibig sabihin ay hindi lamang sapagkat ito ay totoo, ngunit pagpapatunay, pagpapahayag na kung tawagin nga po natin ay pagkilala sa mga biyayang patuloy na ipinagkakaloob ng Diyos sa atin. Sa Ebanghelyo ay nakita natin pagkatapos ng paggalingin ni Jesus yung may ketong. Anong sabi ni Jesus? Ang sabi niya doon sa may ketong ay bilang patotoo na ikay magaling na. Magaling na siya, Hindi pinagaling ni Jesus. Pero sabi nga natin ay kinakailangan yung patotoo. Anong sabi? Magpakita ka sa saserdote. Ano yung saserdote? Yung pari, yung pari ng mga Hudyo. At maghandog ka sang-ayon sa iniutos ni Moises. Kasi, ba't kinakailangan magpapakita? Kasi, para muling matanggap yung may ketong, kinakailangan lumapit muna uli. Kasi kapag may ketong ng panahon na yon, hindi pinapapasok sa kabayanan. Doon lamang sa labas. So para sabi nga natin, para yun ay makapasok na uli, kinakailangan mo nang magpakita doon sa saserdote. At yun ang maghuhusga kung siya ay pwede na muling makasama ng komunidad na kanyang kinabibilangan. At sabi nga rito, maghandog ka sang-ayon sa iniutos ni Moises. Bilang patotoo na ikaw ay magaling na. So bahagi na kung saan ay makita natin yung kahalagahan ng salitang patotoo. Sa unang pagbasa, kung mapapansin po natin, yun din yung ipinahayag sa atin sa sulat ni San Juan, na si Jesus ay ang patotoo ng Ama. So yung pagdating ni Jesus ay patotoo ng Ama na nagdulot ng kaligtasan sa sangkatauhan. So nawa po ay yun yung maging bahagi ng ating pagtugon sa biyaya na ipinagkakaloob ng Poong May Kapal. So ano yung hamon? Una muna ay makita natin na alin. Kung minsan ang mas lumalaganap ay yung kasinungalingan.
So wag tayong magkalat ng mga bagay na kasinungalingan. Wag din tayong magkalat ng mga bagay na hindi tayo siguradong totoo. No? Kahapon, nakikinig ako dun sa balita, no? Na sinampahan ng kaso ni Vic Soto yung isang direktor. Nakalimutan ko yung pangalan ng direktor, no? So nagkasuhan. Ayun, si Yap, no? So bahagi sapagkat yung teaser ng isang pelikula, no? Ay teaser lang naman yun ng pelikula, no? Kaya lang ay binabanggit doon, no? So alam nyo, bahagi o yun kapag wala tayong pruweba, no? Huwag nating ipamalita, no? Kasi hindi tayo sigurado totoo ba ito o hindi, no? Kaya kapag hindi kayo sigurado, kahit narinig nyo, huwag nyo ipamalita, no? Kasi pwede ko kayong kasuhan ng libel, no? So bahagi ho, no? Na nawa makita ho natin. Well, yun lang ho ang pagsasabi natin. Kuminsan, mas kumakalat pa yung kasinungalingan kaysa sa katotohanan. Ano? Kasi bakit? Mas kumakalat pa kasi yung kasinungalingan kasi nga ay sabi nga natin ay kuminsan mas masarap pakinggan. Ano? Pero yun po yung labag sa ating pananampalataya. Ang ating pananampalataya ay tungkol sa katotohanan. No? Hindi yung tungkol sa kasinungalingan. No? Kaya yun po nawa yung makita ho natin. No? Kahit na marami tayong narinig, kahit na sabihin natin na 100% ay lahat nagsasabi na ito ay tama, lalong-lalong na ngayong panahon na ito, no? Noong lumang tipan, yung sinasabi natin, pag sinabi natin may 2 o 3 lamang na saksi, pwede nang paniwalaan. No? Ngayon kahit na libo-libong magsabi, pero walang kayong pruweba, it does not mean na yun ay totoo. No? Kasi sabi-sabi lang yun no? Pag sinabi natin patotoo, totoo. Hindi lang sabi mo na totoo. Ibig sabihin, kapag sinabi mo na ganito, pero hindi naman siya nakita mo, wala kang pruweba, sinabi niya sa akin. Totoo yung sinabi niya sa akin. Pero kung tama yung sinabi niya sa akin, kung ang impormasyon ay tama o mali, hindi ko alam. No? Pero hindi mo pwedeng ipangalat yung sinabi niya sa'yo. Bakit? Wala kang pruweba roon. Pwede kang kasuhan doon. No? Kaya kahit na sa social media, halimbawa, sinabi ng kapitbahay mo, tungkol dun sa kapitbahay mo, kung ano man yun, no? Kapag wala kayong pruweba, huwag niyong ilalike. Pwede kayong makasama sa kaso. No? Bakit? Wala kayong pruweba no? Wala kayong pruweba. No? At bahagi yun ng pagkilos natin alin na kasi kaibigan ko lang ito, kaya yun. No? Yung iba, kaya lang nagsasabi na ganito, kasi bakit? Nabayaran. No? Kaya yun ang sinasabi. No? May bayad. No? Kaya bahagi pero wala tayong sapat na pruweba kung totoo baga na itong taong ito ay tama yung kanyang sinasabi. Mag-ingat tayo. Ano? Mag-ingat tayo. Kaya kahit na nga ito, makita natin sa Ebanghelyong ating ipinamanit, no? Pinagaling na ni Jesus. Yung lalaking may ketong, no? Nakita naman natin nawala yung kanyang ketong. No? Ngayon, hindi na masyado tayo nakakita ng ketong. No? Sabi ko nga, noong after ng World War II, 1945, no? 46, 47, noon lamang nagkaroon ng gamot sa ketong kasi gawa ng penicillin. No? Pero
for almost 1,000 years, almost 2,000 years, walang gamot sa ketong, no? Pero pinagaling ni Jesus. Kaya anong sabi ni Jesus doon sa tao? Pumunta ka doon sa saserdote, no? Maghandog ka ng alay. Magpakita ka doon para ikaw ay bilang patotoo na ikaw ay magaling na, no? May mga tao na sila ang mga, kung tawagin natin, ang mayroong kakayanan o kung tawagin natin ay mga tunay na hurado, no? Yung tinatawag nating may kakayanan na magpahayag na, totoo yung bagay na ito. At nung panahon ni Jesus, nakalagay yun sa mga tinatawag nating mga saserdote o mga pari, no? Kaya yun naman yung makita, wag nating kalimutan, ano? O pagkakataon na kung saan ay makita natin, no? Kahit na kuminsan sinasabi ng iba na magaling na ako, no? Sa mga TV, radyo, sinasabi, na pinagaling ako ng gamot na ito. Pagkatapos sasabihin dun sa TV na alin na ang gamot na ito ay no therapeutic effect, no? Ibig sabihin, siya ay nagpahayag na siya gumaling gawa ng gamot na ito. Pero nakalagay doon sa gamot na alin, no therapeutic effect, no? Kaya magkasalungato yun eh, no? Sino naglagay ng no therapeutic effect? FDA. Anong ibig sabihin ng FDA? Food and Drug Administrator. No? Sino mas paniniwalaan mo? Yung binayaran na magsabi na gumaling ako sa gamot na ito o yung FDA? No? Kaya mag-ingat o tayo, no? Kasi pwede niyo sabihin na gumaling sa doon. Pero nasaan yung prueba, no? Kaya yung iba ngayon, anong nangyari? Isa sa marami nating sakit ay alin? Dialysis. Bakit nagkakaroon ng dialysis? Inom tayo ng gamot na hindi naman piniprescribe. Sinisira ang atay natin, no? Sinisira yung ating mga bahagi o doon. Hindi natin namamalayan. Hindi naman doktor yun, no? Yung alayaan natin na tayo magpagamot sa doktor kasi yun ay yung doktor. Father, wala kaming pera. Pumunta kayo sa center, no? Meron tayong doktor sa center na hindi kayo kukunan ng pera, no? Para sa gamot na yan, no? Pero kaya ba't mo iniinom yan? Kasi sabi ng kumari ko, magaling daw ito sa kanya. Maaring magaling sa kanya, no? Pero hindi nahulugan na magaling sa iyo, no? And then later on, maghihirap ka, no? Magda-dialysis ka. Bakit? Sinabi ng kumari mo. Masisinginom ba yung kumari mo sa pagda-dialysis mo? Hindi, no? Kaya bahagi ko yun. Kaya mag-ingat tayo sa patotoo, no? Pwede natin sabihin na kumari, ito magaling sa akin. Pero para masabi mo na ito'y magaling din sa iyo, magpagamot ka sa doktor mo, no? Ako'y hindi doktor, no? Ako ay katulad mo rin na housewife, no? Kahit na ako, pari ako, no? Hindi ka pwedeng sabihin na ito ang inumin yung gamot. Nakagagaling ito. Hindi, no? Pwede kong sabihin na ito yung gamot ko, ito nakagaling sa akin. Pero kung kayo ay magpagamot sa inyong doktor at hayaan nyo ang doktor nyo ang magreseta sa inyo, no? Kaya dapat makita natin yun ang makita natin katotohanan. Kasi kung hindi ay hindi lang yung sakit. Hindi lang yung sakit ng katawan, pati sakit ng ulo, no? Stress, no? Bahagi ho, no? Kaya po tayo ngayon maraming stress. Bakit? Mas pinaniniwalaan niyo yung chismis ng kapitbahay ninyo, no? Bahagi ho yun, no? Wala naman kayong pruweba na chismis ng kapitbahay ninyo. Yun ang pinanghahawakan ninyo, no? Sino ang magugulo? Sarili lang ninyo, no? Bahagi o yan. May magagawa kayo? Wala. Bakit? Wala namang pruweba eh. Anong kailangan nyo gawin? Maghanap kayo ng pruweba.
para mabigyan ninyo ng tunay na solusyon yung problema na ginagalawan ninyo. Pero kung walang prueba, walang tunay kapag sinabi natin patotoo, ay, yun talaga ang totoo, no? Hindi lamang kung tawagin natin ay ang tawag nga natin ngayon ay puminsan hindi pa totoo eh. Puminsan ang sabi natin ay yung bagamat ginagamit natin yung salitang patotoo, pero hindi naman patotoo. Sharing, no? Ang nangyayari sa atin ay sharing. Sharing of experience. Walang problema yon. Yun ay katotohanan mo. Pwedeng yung katotohanan mo yon. Pwedeng yung katotohanan mo yung hindi ko katotohanan yon. No? Kasi para lang sa iyo yun. No? Hindi para sa lahat yun. Kaya bahagi ko yon na maging pagkilos natin sa daigdig na ito, na pag-ingatan natin kasi kahit na si Jesus, very careful siya. No? Very careful siya. Kahit na siya ang tawag sa kanya ay rabbi. No? Hindi na sinabi na, magaling ka na, hindi. Ano? Anong sabi niya? Pumunta ka doon sa saserdote at maghandog ka ng alay sang-ayon sa utos ni Moises. No? May proseso na dapat tayong tanggapin. At kinakailangan tanggapin natin yung proseso na yon. No? Ang panahon kasi ngayon, gusto natin ni Alin. Ang gusto natin ngayon ay tayo ang maghuhusga. Hindi ho. Ano? Yung mentalidad din ng tinatawag natin itong yung sa drugs, no? Yung tinatawag natin ngayong extrajudicial killing. Ano rin yan eh, no? Na ginagawa niyang gusto ng iba na alin, sila ang huhusga. Kasi taong ito ay manggagamit ng droga, ako nilang ang papatay. No? Yun ang ibig sabihin nun, hindi, no? May husgado tayo. Yun ang may karapatan na siyang magbigay ng sentensya para sa taong yan. Hindi kung sino mang grupo. No? Sabi nga natin, kinakailangan natin idaan natin sa proseso na naayon sa atin. At baka mamaya, tayo ay hindi natin namamalayan ay alin. Instead na tayo ay nagpapatotoo, tayo ay nagpapasinungaling. No? Kaya ito po yung idulog natin sa harapan ng puong may kapal. No? At ang tunay na pagpapatotoo ay alin? Nagpapagaling. Hindi nagwawasak. Hindi sumisira. No? Kaya yun ang sabi nung may ketong Panginoon, kung ibig po ninyo, mapapagaling ninyo ako. No? Mapapagaling ninyo ako. Lahat ng bagay na nagwawasak, sumisira, no? Ay maling patotoo yon. Bahagi kasi ang tunay na patotoo na ipinahayag na Jesus alin. Tulad nga po natin sa mga pagbasa mula pa ho ng mga nakalipas na mga araw alin, ay nagpapalaya, nagdiligtas, ano? Nagdudulot ng kaayusan sa buhay natin sa daigdig na ito, no? Yun ang tunay na patotoo. At yun ang nakita natin, ano? Dito sa may ketong na pinagaling ni Jesus. So, yun din ang ilapit natin sa harapan ng puong may kapal. Huwag yung kagad paniwalaan ang mga bagay na wala kayong sapat na kaalaman. Sapagkat guguluhin na ang inyong isip. No? Kaya marami sa atin ngayon ng alin, stressful ang buhay. No? Palaging stress, palaging nagdududa. Ano? Kasi bakit? Pinapakinggan natin ang mga bagay na wala tayong pruweba. No? Hindi pa totoo yun. Idilog natin sa harapan ng puong may kapal. Nawa, makita natin yung ipinahayag sa atin. No? Sapagkat ayaw ng Diyos na pahirapan tayo sa pagkilos natin sa daigdig na ito. Ang gusto niya alin? Bigyan tayo ng kagalingan, ng kaisipan, ng espiritu, at ng ating katawan.